the motive, check and see. Okay? Manalangin tayo. Amang banal, dakilang Diyos, muli ang inyong Santong Espiritu na siyang kumikilos at siyang nagbibigay sa amin ng kaalaman at dunong. Inyo pong pakilusin at let the Holy Spirit have a free course in our midst. You be the best teacher, Lord. Just use me as your mouth. And I pray, Lord, na kayo po ang maluwalhati. Let every Christian be filled with your wisdom and understanding para po ang makalangit na Christ ninyo, controlled ninyo, at protected po ninyo kami. Dalangin namin ang mga mahal namin sa buhay na malayo sa amin. Kayo pa rin ang kumilos at mag-ingat sa kanila. Kahit na malayo sila, we pray for your guidance. We pray, Lord, for your preservation sa kanilang mga buhay. Bless our fellowship now, and your name will be magnified. Wala kaming ibang hangad, kundi maluwalhati kayo sa aming pagsasamba. In Jesus' name I pray that the message will be a blessing to each heart today. For this all I pray in Jesus' name. Amen. Okay? Now, dito po, kung crisis ang pag-uusapan, palagay ko, wala nang pinaka-worst na experience. Si Job ang pinaka. May matinding crisis. Tama? Tama, mga kapatid? Okay. Now, nais ko munang i-note ninyo, in the entire Bible, from Genesis to Revelation, in the entire Bible, sa buong Biblia, mga kapatid, okay, walang karakteristik na dinescribe ang Diyos. Kundi, na pinakamatindi, kundi ang karakteristik ni Job. Yun lang. Bakit po? Doon sa pagdeklara ng Diyos, nag-uusap ang Diyos at ang demonyo eh. Sabi niya, biro mo, pinagmamalaki ng Diyos si Job. Ay, Satan, napansin mo ba si Job? Ano yung mga karakteristik na ito? Wala pong katulad. Pag sama-samahin nyo na ang lahat ng Bible character, wala pong katulad ang karakteristik ni Job. Bakit? Ito. Tingnan nyo ang una. There is none like him in the earth. Oh, doon pa lang mga kapatid, ayos na. Wala siyang katulad. Saan? Hindi po sa men of the East lang, hindi lang doon sa lugar, kundi sa buong mundo. Pambihira yan. Amen? Amen? Hindi yan sinabi sa mga character of the Bible, katulad kay Joseph, katulad kay Daniel, although may iba't iba. Si Job lang. Ang sinabihan na wala siyang katulad sa buong mundo. Amen? Kung ano? Number 2, a perfect. Now, pag sinabing perfect, alam na natin, grown up, matured enough to handle things. Even the worst of the difficult, the most, kumbaga, worst comes worst in life. Job was able to handle it properly. Amen? Kaya sabi diyan, matured enough yan. Hindi yan immature. Bakit po? Ang kanyang sitwasyon, grabe yan sa lahat. Sa atin, mga sitwasyon natin, kapira-piranggot pa lang nga eh. Tapos nagiging, carnal na tayo. Minsan, attitude lang eh. Makikita mo. Si Job hindi. Grabe. Papakita natin kung gaano kabigat yung kanyang dinadanas. A perfect man. Ano pa? An upright, tuwid. Tuwid ang buhay. Ang Diyos ang nagsabi niya na, hindi ako. Hindi yan personal opinion ng tao. Ang Diyos yan na nakakaalam ng isip, puso ng tao. Basa ng Diyos at ang Diyos ang nagdeklara. Sinong pwedeng mag-contest at magpasabing hindi totoo yan? Amen? Upright. Ano pa? One that feareth God. Tao na may takot sa Diyos. Hindi lang sa bibig, sa buhay yan, sa buhay. Amen ba? Okay? May takot sa Diyos. Okay? Alam nyo mga kapatid,
pag ikay may takot sa Diyos, behave kang tao. Hoy! May nakakita man o wala, behave kang tao pag may takot ka sa Panginoon. Bakit? Pag hindi ka mag-behave, pag ikay mag-misbehave, you will be shaming God and you will be sinning against God. Kaya importante yung takot sa Diyos. Ano yung takot sa Diyos na yan, Pastor? Takot kang lumabag sa kanyang mga salita. Takot kang gumawa ng mali. Because you recognize laban sa Diyos yan, hindi sa laban sa kapwa-tao mo. Naunawaan niyo ba? Ano pa? One that feareth God. Number 5, eschew it evil. Pag masama, mga kapatid, tinatanggihan yan. Pag hindi tama, tanggihan. Hindi mo mapapasama si Job sa mga taong masasama at hindi gumagawa ng tama. Ang Diyos ang nagsabi niyan eh. Ganda, no? Sabi ko, pambihira. There is none like Him in the earth. Sana. Sana! Sana! Wish ko lang. Sana. Maisulat yan sa pangalan ko. There is none like Him in the earth. Sana. Pangarapin mo yan. Amen? Ibang klase, sabi ko. Yang karakteristik niyan, mga kapatid, walang katulad. Walang katulad. At ito dapat ang karakteristik na kung saan will always stand in the crisis and in the worst comes worst test of life. Sana pangarapin mo yan. Huwag kang mangarap, yumaman. Magkamal ng limpak-limpak na salapi. Yung pangarap natin na yan, material lang yan. Ito ang matinding pangarap, oh. Itong kaibang pangarap. Bakit? Hinahangad mo na ang Diyos maluwalhati sa lahat. Amen ba, mga kapatid? Minsan, misplace ang pangarap natin. Kaya, ganun na lang ang buhay natin. Di natin nare-recognize na may mas maganda. Kung mangarap ka na lang, Lynn, bakit hindi mo pangarapin ang pinaka? Amen? Okay? Now, ipapakita ko sa inyo. Sunod. Job's lost in one day. Naka-ready na kayo? Kung you think that your crisis, your life is so difficult now, let me show you. It is just in one day. Kung anong worst comes worst na nangyari sa buhay ni Job. Ang sabi ng Bible ay ano, pag binasa po natin dito, magsimula po yan sa verse number 13. And there was a day when the sons and his daughters were eating and drinking wine in the eldest brother's house. Tapos tuloy-tuloy po yan. Ano yung unang nangyari? Dumating yung isang sakuna. Una report, first report ay ano? Ang kanyang mga, tingnan nga natin. Tingnan nga natin. Verse number 15. 14 and 15. Kayo nga magbasa. Hindi ko pinapagawa ito. Babasahin natin ngayong umaga. Kayo magbasa. 14 and 15. Ready? Go! Tuloy. Mhm.
17. Eighteen. 19. Tuloy. Okay. Okay na yan. Okay na yan. Hanggang 19 lang. Hanggang 19. All of those na binasa natin just happened in one day. Hindi weeks. It is only in one day. Ano ang mga yon? Una. Pakita ko sa inyo ito. Balik tayo doon. Una. May ilang libo ang sheep ni Job? Ha? 7,000 sheep. Ilagay na lang natin ang presyo. Right now, is 4,000 each. Alam niyo magkano? 7,000 times 4,000. That is 28 million. Next. Ilang camels? That is 3,000 camels. Alam niyo magkano isang camel? Ha? Yan ay 3M sa panahon natin ngayon. Ha? 3,000 times 3M, magkano? That is 9 billion. Akala niyo madali lang? Next. 500 oxen. Ang presyo ay 150,000 each. Working oxen yan, ha? Yung pinang-aararo nila. Okay? 150,000 bawat isa. 500. It was 75 M. Next. 500 she asses. Okay, nanganganak. Tag 25,000 each. Pinakamura. Pinakamura yan. 25,000 each kasi pwede siyang hanggang 100,000. Nanganganak yan eh. Kung hybrid pa yan, pinakamura na lang, 25K. Alam nyo magkano? 12.5 M. Sumahin mo lahat yan. Sumahin mo lahat yan. Nasa 9,115.5 million ang halaga. Isipin nyo kung hindi, sobrang laking kawalan. Hello? Iba sa inyo, magpapakamatay na dyan pag ganyan ang mawala sa inyo. Hello? Amen? Oh, plus, hindi pa natapos yan. Plus yan, may plus pa. Plus! Ano? Tuloy. Plus. Walang plus dyan. Okay. Hindi ko na i-plus eh. Plus servants. Pansinin nyo, yung mga verses ay nagsabi, ako lang ang natira. All the servants died. Ilang katao ang mga namatay? May servant doon na nagkalagay ko naman. Pansinin nyo, yung 7,000 sheep, ilan kayang pastol doon? Bawat pamilya.
Amen? Hindi naman pwedeng isang tao lang. Ano pa? 3,000 camels. Ilan ang servants doon? Ang daming nag-aalaga dyan. 500 oxen. 500 siases. Ang daming servants dyan. Lahat patay, ang natira isa lang. Come on! Amen? 4 na servants lang ang natira kung mayroon siyang 500 to 1,000 servants, mga kapatid. Ilan ang patay? Naunawaan niyo ibig sabihin? Ganun katindi ang crisis niya. Plus servants na namatay. Ito pa ang mas masakit. Plus mga anak. Ubos ang 10 anak. Isang anak lang magkasakit lang, iiyak ka na. Hindi pa namamatay. Isang anak lang kukunin ni God, iiyak ka na. Pwede mo nang i-curse si God. Amen? Pero bumigay, pati asawa ni Job. Job, grabe na to. Hindi ko nakakayanin. Job, i-curse mo na lang si God at saka die. Bakit po? Plus pa dyan. Kaso lang, ang pinakita ko lang sa inyo, 1 day loss. Kasi may sunod na pangyayari, chapter 2. Tama, hindi? Nasabi ng demonyo, sabi niya, kaya lang naglilingkod sa si Job kasi healthy pa Skin to skin, bigyan mong sakit bigyan mong coronavirus. Tingnan ko kung hindi kanya i-curse. Tandaan nyo ito, wala pang corona sa konsepsyon. Pero ang iba, puta, kayo mo naman, nagpanik na kayo. Masama bang maging cautious? Hindi. Pero hindi dapat pumunta doon sa panahon na ikay nagpapanik na. Because kailanman, ang panic ay galing sa demonyo, hindi galing sa Diyos. Ang Diyos nagbibigay ng kapayapaan. Amen? Ito grabe. Patay 10 anak. So si Job ngayon, ilan ang binurol? Burol ng kanyang 10 anak. Burol ng lahat ng kanyang mga servants. Pagkatapos, wala pa siyang pamburol kasi wala na siyang pera. Billions ang nawala. Sa isang araw. Tanong. May nawala na ba sa inyo? Ngayon nawala na, wala pa? Wala pa. Wala pa. Amen? Sa investment, marami na. Apektado Saan tayo nakatingin? Sa investment o sa Panginoon? Amen? Kontrolado ni Lord yan. Kaya sabi ko nga sa inyo right now, wala akong pera, pero lalakihan ko pa ang commitment ko. Bakit? Because I believe na pag inuna ko si God, ang lahat ng pera babalik, hindi mawawala, at ang lahat ng pera patutubuin ni God. Naintindihan nyo ba? Now, papasok tayo sa mensahe. At gusto kong tingnan nyo to. Bakit ang pastor nyo lalo pang nagpupursigi, lalo pang nagpipunjagi? Ito lang ang commitment ko, dadagdagan ko pa, idudublin ko. Bakit? Bakit?
Because itong nais kong pakita sa inyo. Satan's motive. Sana hindi ganitong motibo nyo. Satan's motive, verse number 9 and 10 to 11. Basahin nga natin. Kayo pa rin magbasa. Ready? Go! Doth not Job fear God for naught? Bakit ka naglilingkod? Dahil mayroon kang benepisyo sa Diyos? Dahil pinagpala ka niya? Yan bang motibo mo? Ha? Sabi ng demonyo, kaya lang naman naglilingkod sa'yo yan, God eh. Kasi binibless mo yan eh. Kasi pinaganda mo ang buhay niyan eh. Dati naman niya isang kahig, isang tuka. Kaya lang ganyan yan. Kasi pinagpala mo. Kunin mo lahat oh. Verse number 10. Basa. Eleven. Yan ang purpose ng demonyo eh. Yan ang motibo niya. Hindi kaya pag nangyari sa iyo yan, ganyan din ang gagawin mo sa Diyos? Yan ang pinaka-reason? Una, pakita ko sa inyo motibo ng demonyo. The motive behind, ang tawag yun, ulterior motive. Ibig sabihin ng ulterior motive ay ito. Ito ang purpose in the surface, ito ang motibo in the surface, pero behind, mayroon pang ibang purpose. Pang-personal. Are you with me? Pag sinabing ulterior motive, the motive behind the motive. Hindi maganda. Are you with me? Hindi maganda. Anong sabi niya? Ang ulterior, kaya yan naglilingkod sa iyo kasi binless mo ang kanyang mga anak at pamilya. Hindi kaya yan din ang dahilan natin? Kita naglilingkod sa Diyos kasi pinagpala tayo at pamilya natin? Come on! This is the normal motive of a lot of those who are serving the Lord now in our days. Kaya dapat lang padalhan ng virus para maging concern ang bawat isa na hindi dapat ganyan ang motive natin. Everything will be going down. Bakit? Mali ang motibo. Dapat lumalim tayo eh. Naunawaan niyo ba? Ano ba? Because you bless the work of His hand. Dati kayo mga walang trabaho, dati kayo nag-aaral lang, pero dahil kayo pinagpala ng Diyos, yan din ba ang motibo? Dahil lang sa pagpapala, ang babaw naman. Hindi masamang pagpalain ng Diyos, amen? Pero hindi tumitigil doon. Sa ganun lang. Next, because you make Him rich. Panginoon, kaya naglilingkod lang yan sa'yo si Job kasi pinagpala mo eh. Pinagpala mo, binigyan mo ng magandang pamilya, binigyan mo ng napakagarang buhay, garang bahay, magarang sasakyan, lahat magara. Now, sino bang tao na hindi naghahangad ng magara? Kahit na ako, ganun eh. Ano nang maunawaan ko mga kapatid? Iibahin ko. Iintindihin ko ito. Naunawaan niyo ibig sabihin? Dapat lalo pa tayong lumalim, lalo na itong may crisis sa ganitong sitwasyon.
We are not living in a peaceful time. We are living in the last days. We are living in a dangerous time. Anong sabi ng Bible? In verse number 3, basahin natin. Basa. Go. Si Job, kung ang is na yan ay konsepsyon, siyang pinakamayaman sa konsepsyon. Siyang nakasulat na yan. He was the richest man in the land of Uz. The wealthiest or the richest man in the men of the East. Sa isang iglap lang, lahat ng mayroon siya, kinuha lahat. Bumalik siya sa zero. Tanong, naunawaan ba natin kung gaano kaseryos ang kanyang status? Naunawaan ba natin? Tama ba? Naunawaan ba natin kung ano ang kanyang nadadanas? Kaya alam nyo, wala pang katiting kung ano madadanasan natin dito sa lupa. Pag tinira na ang kayamanan natin, pag tinira na ang ating mga kunting mga bagay-bagay, open times para wala na tayong Diyos Siya hindi ubos lahat, pati ipon. That day only. Grabe naman kamalas-malasan sa buhay yan. Pero hindi aksidente yan May purpose si Lord. Dahil nais, papatunayan ni God na Satan, ang motibo mo mali. Satan, hindi ganyan ang motibo ni Job. Papatunayan ko sa iyo. Sana mapatunayan sa buhay natin na hindi ganyan ang motibo natin kaya naglilingkod tayo kay God. Pangalawa, God's motive. Ang tawag noon, the ultimate motive. The real, the right one kind of motive. Sana ito tayo. Sana ganito ka. Sana ganito ako. Sana ganito motibo natin when we do the conferences, mga kapatid. Ano yung ultimate motive na yun? 20 and 20 to 22, basahin natin. Ready? Go. Ito dapat motibo natin, mga kapatid, kahit na may crisis. Naubos lahat. Pero sabi niyan, in all this, ano yung this? Yung lahat na nawala. Ang lahat ng hirap. Ang lahat ng sakit. Ang lahat ng kanyang worst situation. Sabi niya, lahat ng ito, kailanman di siya nagkamali at nagkasala. Tried. For what purpose? To worship and thank God. Sinubok ng matindi. Nakaranas ng grabe. Pero, napatunayan niya. Kahit may pagsubok man ako, kahit mawala man ang lahat, magpapasalamat pa rin ako sa Diyos
at magsasamba ako sa Diyos. Oftentimes, pag may testing tayo, konting sakit lang eh. Takot na tayong lumabas eh. Takot na tayong magsamba. Kasi atin laging sabihin, pasensya na po, pastor. Mayroon akong sakit. Pasensya na po, pastor. May ribalaso. Pasensya na po, hindi ako makapagsamba. Yung mga dahilan na hindi naman talaga dahilan, ginagawa nating dahilan. Pero si Job, nagdahilan ba? Tanungin ko kayo, mayroon ba talaga si Job dahilan para hindi magsimba? Hindi magsamba sa Diyos? Mayroon wala? Mayroon eh. Pero nagsimba pa rin at nagpasalamat. Mayroon ba siya talagang dahilan to curse God and die? Ha? Ayon sa sinabi ng asawa niya, mayroon! Pero hindi niya ginawa. Bakit? Malalim kasi ang pagkaugat sa pagkaintindi ng salita ng Diyos. Anong motibo ng Panginoon? Yan o. Alam niyo, hindi napahiya si God sa buhay ni Job. Tandaan niyo, ang kalaban niya, demonyo. Ano pa? Biro mo, after all, he was blessed. He blessed and praised God, God's honor and glory. Hindi nagkasala si Job. Sabi niya doon, purihin, salamat sa Diyos, purihin ang Diyos. He blessed and praised God. Honor God and His glory. Papasok na yung summer. Sana wag niyong gagawing sabihin, pasensya na Lord, di ka ako makasimba kasi mainit. Sobrang init. Pero pag pamamasyal, walang init. Pag tag-ulan naman, pasensya ka na Lord. Kasi maputik. Kaya hindi ako makasamba sa inyo. Nung wala kang trabaho, simba ka ng simba. Nagkatrabaho ka, di ka na makapagsimba. Pasensya ka na, Lord. Nung walang trabaho, Lord, bigyan niyo po ako ng trabaho, Lord. Makapagtrabaho ako. Nung binigyan, Lord, pasensya ka na, Lord. May trabaho na ako, kaya hindi ako makasimba. Anong excuses natin? Sisimba lang ba tayo dahil maganda ang okasyon? Maganda ang mode natin? Ganado tayo? Wala tayong problema? Or naintindihan natin na malalim? Ako, niintindihan ko yung ating mga nagtatrabaho at I do not really expect that they can do really perfect doing kasi there would be times na i-required kayo ng trabaho. Kaya pinapasalamatan ko na kahit na from time to time kayo nag-attend, you really do your very best to attend. Pero wag nating gawing dahilan ang magagandang bagay na binigay sa atin ng Diyos na hindi natin siya mapaglingkuran. Amen? Huwag. Amen? Lagi kong sinasabi, dapat kahit na wala ka sa church, ang heart mo at desire mo, una pa rin si God lagi. Una pa rin. At pag ikaw ay gagawa ng adjustment because desire mo talaga na mauna si God, igagrant naman ng Panginoon yan. Amen ba? Pero walang excuses dapat dahil alam ni God. Amen? Amen? Ano pa? 3. Ito ang maganda, oh. He never charged God foolishly nor sin. Ang ganda. That is the ultimate motive.
Bakit may testing siya? Dahil nais ng Diyos patunayan na kahit na siya ay may trials, he still can thank God and worship. Amen? Bakit pinadaan siya ng ng ganon? Dahil nais ng Diyos papatunayan sa demonyo na si Job magpipraise pa rin, mag-u-honor pa rin kay God, mag-glorify pa rin kay God because he was destined and his heart was to bless God. Amen? Ano pa? Makikita natin na he never charged God foolishly. He never. Napatunayan niya yan. Yan ang pinaka-purpose ng crisis. Yan ang pinaka-purpose ng trials. Yan ang pinaka-purpose ng difficulties natin. Na ano? Na yung mga bagay na yan, in spite of all of those difficulties, nandoon pa rin tayo. Una pa rin si God. Hindi tayo nagbago. Amen? Amen? Now, pangatlo, last, our motive. Personal na ito, mga kapatid. Hindi ko kita yung puso nyo. Hindi ko nakikita yung damdamin nyo. Hindi ko nakikita ang inyong pananaw. But alam ng Diyos. Ano yung motibo natin? Saan tayo banda? Dalawa lang yan. Ulterior motive? Motive ng demonyo? Or ultimate motive? Walang iba kung ano. Kahit sa kahirap-hirapan ng buhay, kaya ko pa rin unahin si God. Kahit na sa sobrang sakit, kaya ko pa rin unahin si God. Kahit na mawala na ang lahat ng yaman ko, unahin ko pa rin ang Panginoon. Ano sabi ng isang awitin? Mas piliin ko pang dukha na lang. Basta't nasa akin si God. Anin ko yung yaman ng mundo. Amen? Pero mayroong nagsabing pastor, sabi niya, hindi mo pwedeng dalawa. Ano? Hindi lang mahirap, kundi pinagpala din ni God. Tama naman yun eh. Pwede namang dalawa. Pero sana po, kahit na mayaman na, hindi pa rin yung purpose natin. Bakit tayo naglilingkod sa Panginoon? Hindi ang purpose natin, masamba ang Panginoon ng totoo. At magawa nating unahin lagi siya in spite of all the progress and the blessing, in spite of all the favors. Amen ba? What is your motive ngayong umaga? Saliksikin niyo ho. Ultimate ba or ulterior? Pag ultimate motive, alam ba ninyo kung anong maging resulta? Basahin natin. Dito ko i-close. Our conclusion is Job 42. Nais kong tingnan niyo po ito. Then we will close po dito. Job 42, magsimula sa 10. Follow me as I begin reading. And the Lord turned the captivity of Job. It was the Lord. It was not Job. At nais kong sabihin sa inyo, ang sitwasyon natin ngayon, it is only God that can turn. It is not the government. It is not anybody. It is only God that can turn the captivity, the virus. It is only God. You must trust in God. It is only God who turned the captivity of Job when he prayed. Hello? When he prayed. Are you praying? When he prayed for his friends, hindi pray mo ang sarili mo. Pray mo ang iba. Also, the Lord gave Job twice as much as he had before. Hello? Then came there unto him all his brethren and all his sisters and all that he had been of his acquaintance before, and did eat bread with him in his house, and they bemoaned him and comforted him over all the evil that the Lord brought upon him. Every man also gave him a piece of money, everyone an earring of gold.
So the Lord blessed the later end of Job more than his beginning. For he had what? 14,000 na. Dati, 7,000. 6,000 camels. Dati, 3,000. 1,000 yoke of oxen. 1,000 siya. Bakit dati tagpa 500 lang? Amen? Amen. He had also 7 sons and 3 daughters. 14. And he called the name of the first Jemima, and the name of the second Kizia, and the name of the third Keren Hapuch. Okay? And in all the land where no women found as so fair as the daughters of Job, and their father gave them inheritance among their brethren. Kaya sabihin sa inyo, pag ang motibo natin ay ultimate one, just focus on God, just praise God, just worship God, even in our worst time in life and difficulties, God can return all the lost and add more, double. Tumayo tayong lahat. Check your motive now. Because baka iba sa inyo, through your crisis, instead lalapit sa Diyos, lalayo kayo sa Panginoon. Check your moves and motive now. Will you decide to follow the Lord at sasabihin niyong, Panginoon, ultimate motive, hindi ulterior motive. Idulog niyo sa Panginoon ang inyong puso. Ilapit niyo sa Panginoon. Because yun po ang pinaka-importante. God will bless you for your action and moves. Heavenly Father, Lord, bless our invitation now. Anuman ang concern, anuman ang hangarin, dalangin namin, Panginoon, that our motive will be the ultimate one rather than the ulterior one. Bless us now. For this will I pray in Jesus' name. Amen and amen. If the Lord had spoken to your heart dito, lapit kayo dito sa altar. Idulog ninyo dapat idulog. Alam ng Diyos ang puso nyo. Hindi kayo pwedeng makadinay. Doon siya bumabasa, doon siya kumikilos, doon siya nagmi-measure. Come on. Walang lugi sa paglilingkod sa Diyos. Maybe may mga delays, maybe may mga circumstances na we cannot understand. Bilang pastor, pinapakita ko sa inyo, by my life and by the life of our family, na hindi kami masastagger, hindi kami will back out, lalo pa pag nahihirapan, lalo ka pang lumapit sa Panginoon. Lalo pa pag may testing, lalo mo pang dagdagan ang paglilingkod. Siya ang Diyos na madudulugan natin sa anumang oras ng pangangailangan. And He always made a promise of help. Ilapit mo sa Panginoon. Idulog mo sa Diyos ang concern mo. Nasa Kanya ang comfort, nasa Kanyang protection, nasa Kanya lahat. Oftentimes ang tao ayaw lang lumapit sa Diyos dahil ma-pride lang talaga. Kailan pa mawala yung pride? Darating ang araw, mawala yan. Pero kaantayin mo pa ba, doon na lang sa judgment, lahat mag-bow their head, lahat will fall down their knees? Di ba mas maganda dito pa lang, nakatikluhod na tayo?
dakilang Diyos at Amang Banal mula sa O Panginoon, dalangin namin na anumang narinig namin ngayon ay mapanghawakan namin dahil, Panginoon, worse ang nangyari sa kanya. That he was able to still praise you. Thank you. Bless your name. Honor you. Magnify you, Lord. Nais namin na yan din ang mangyayari sa mga buhay namin. Help us to be able to show and display the ultimate motive that will help our life so strong and so stable in all of our ways. Lord God, thank you for the message. Tulungan nyo na ito'y makip namin at mabaon namin sa aming pag-uwi. For this all I pray in Jesus' name. Amen.